Tuluyan ng idineklarang persona non grata ang social media personalities na sina Rendon Labrador, Rosmar Tan, at iba pa nilang kagrupo sa Team Malakas sa buong lalawigan ng Palawan. Sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan nitong Martes, June 18, 2024, inirekomenda ni 1st District Board Member Juan Antonio Alvarez ang pagpataw ng persona non grata status sa grupong Team Malakas. Kaugnay ito sa pambabastos ng grupo nila ni Rendon at Rosmar sa isang empleyado ng local government unit ng Coron, sa mismong mayor's office, nang magpunta ang mga ito roon para sa isang charity event. Sa video na ipinost sa Facebook page ni Rendon, makikitang sinugod, dinuro, at pinagsisigawan ng grupong Team Malakas, partikular na si Rendon, ang isang tauhan ng munisipyo ng Coron na anilay nanira sa kanila online. Base sa video na ini-upload ng The Palawan Times sa Facebook nitong Martes, inilatag ni Alvarez ang mga pangyayari na humantong sa pagsugod ng grupo ni Rosmar at Rendon sa munisipyo ng Coron. Kasunod nun ay inihayag ni Alvarez ang saloobin niya kaugnay ng pangyayari. Anya, sabihin na natin mali ang pinost ni Ma'am Jo. Pero ito po ay kanyang personal na opinyon, ipinost niya po ito sa kanyang personal na Facebook page. Hindi niya po ito ipinost as official opinion or stand ng munisipyo ng Coron. Ang reaksyon po ng Team Malakas ay sumobra. Hindi maganda ang ginawang reaksyon ng Team Malakas. Nadamay ang buong munisipyo ng Coron sa aksyon ng iisang tao na hindi naman dapat. Na-generalize po nila na ang tao ng Coron ay masama. Hindi po totoo yan. Kilala ko po ang mga taga-Coron. Lagi po ako nandoon. Lagi ko pong nakakasama ang mga tao ng Coron. Ang mga tao ng Coron masayahin, matulungin. Grateful yan sila kapag may mga tumutulong. Hindi po fair sa bayan ng Coron, sa mga tao ng Coron, na mabansagan sila ng ganoon klaseng ugali. Bagamat nag-public apology na sina Rendon, Rosmar, at iba pa nilang kagrupo sa Team Malakas noong June 17, idiniin ni Alvarez na hindi pa rin ito sapat para mapatawad sila sa kontrobersyal nilang inasal sa mismong munisipyo ng Coron, Palawan. Kaya naman inirekomenda ni Alvarez ang pagpataw ng persona non grata status sa naturang grupo. Mabilis namang sumang-ayon at nagbigay suporta ang ilan pa niyang kapwa-bokal. At dahil dito, ipinasa agad ni Palawan Vice Governor Leoncio Ola ang resolusyong nagdedeklara kina Rendon, Rosmar, at mga kasamahan nila sa Team Malakas bilang persona non grata sa kanilang probinsya. May isa ring board member ang nagrekomenda sa Sangguniang Panlalawigan ng Palawan na sampahan ng kaso sina Rendon, Rosmar, at iba pa nilang kasamahan. Ayon kay 3rd District Board Member Rafael John Ortega Jr., pag-aaralan nila kung ano ang maaring isampang kaso kina Rendon at Rosmar sa ginawa nilang gulo sa munisipyo ng Coron. Sa ngayon ay wala pang pinal na desisyon ang Coron kung kailan mapagtitibay ang persona non grata na nauna nilang inirekomenda sa nasabing grupo. Samantala, nag-post si Rendon sa kanyang Facebook page kung saan sinabi niyang sana panaginip lang ang lahat. Anya, sana panaginip lang ang lahat, nagkatampuhan lang tayo, pero wala pa rin akong ibang hangad kundi ang ikabubuti mo. Andito lang ako kapag kailangan mo ako. Maraming salamat sa mga magagandang alaala, mamimiss kita. Hanggang sa muli. Nagmamahal, Kuya Rendon.